Imagine mo na lang, ilang taon ka nang gumagala sa iba't ibang koponan, wala kang sariling tahanan, tapos sa wakas may isang lungsod na tila nag-alok sa iyo ng katatagan. Pero sa likod ng katatagang iyon, may nakatagong bitag na hindi mo agad napapansin, hanggang huli na. Ito ang kwento ni Rui, isang manlalaro na sa wakas ay nakahanap ng bagong tahanan, pero sa presyong maaaring hindi niya inasahan. Bago tayo pumasok sa detalye, kung nagugustuhan mo ang ganitong klasing kwento, tungkol sa mga desisyon, sakripisyo, at mga sitwasyong hindi laging patas sa likod ng mga headline, mananatili ka hanggang dulo dahil marami pang darating. Simulan natin sa panimula. May isang manlalaro na matagal nang naglilipat-lipat ng koponan. Sa tuwing may bagong season, may bagong tsansang lumilitaw. Pero kasabay nito, may bagong takot din. Sinasabi niya sa sarili niya, kung magbukas na ang free agency at biglang lumabas ang malalaking alok, kailangan kong kumilos agad. Hindi ako pwedeng maiwanan. May mga kaibigan siya sa larangan. Mga veteranong manlalaro na parati niyang kinukwentuhan tungkol sa mga desisyon nila noon. Isa sa kanila ang nagpaalala, huwag kang magtiwala ng sobra sa isang koponan kahit gusto ka nila ngayon. Kapag hindi ka bumilis, mauuna ang iba at ikaw ang maiiwan. Pero si Rui, may sarili siyang paniniwala. Naniniwala siyang malapit siya sa punong bituin ng koponan at sa tingin niya, kaya niyang kontrolin ang takbo ng negosasyon sa sarili niyang bilis. Kilala nila ako, kilala ko sila. Hindi ako basta-basta iiwan, sabi niya paulit-ulit sa sarili. Ngunit ang totoong daigdig ng propesyonal na palakasan ay hindi gumagalaw ayon sa damdamin. Gumagalaw ito ayon sa numero, sa oras, at sa kung sino ang unang kumikilos. At dito nagsimula ang tunay na tunggalian. Habang naghihintay si Rui, dahan-dahang kumikilos ang lahat ng ibang manlalaro sa parehong sitwasyon niya. Isa silang umalis, mabilis silang pumirma sa ibang koponan, kahit hindi kasing laki ng kanilang inaasahang sweldo. Bakit? Dahil alam nila ang isang bagay na parang hindi pa lubos na tinatanggap ni Rui. Ang koponan nila ay hindi na plano silang panatilihin. May balak na silang gamitin ang pondo para sa mas malaking alok. Mga bagong pangalan, mas batang manlalaro, mas malaking kontrata. At paano nila nalaman ito? Simple lang. Kumakalat ang balita sa loob ng industriya bago pa man ito opisyal na ianunsyo. Kaya't ang mga kasamahan niyang alam ang senyales, mabilis silang lumipat, kahit sa mas maliit na alok, dahil alam nilang mas mainam ang kaunting kasiguraduhan kaysa maghintay ng wala. Pero si Rui, hindi pa rin natinag. Ang gusto niya, mananatili siya sa lungsod na iyon. Sa kanya, mas mahalaga ang lugar kaysa sa numero sa kontrata. At dito nagsimula ang paghahatid ng problema. Habang naghihintay siya, nagsimula rin ang negosasyon sa pagitan ng dalawang koponan. Ang lumang koponan niya at ang bagong koponang gustong kunin siya. Ang lumang koponan, gusto nilang may maibalik na kapalit, isang pagkakataon sa hinaharap, isang draft pick. Ang bagong koponan naman, ayaw magbigay ng ganoong klaseng kapalit. Gusto nilang ibigay na lang ang kailangang halaga, wala ng karagdagan. Dahil dito, natigil ang usapan. Linggo-linggo, walang nangyayari. At habang nakatigil ang lahat, dumadaan ang oras. At ang oras, sa mundo ng negosasyon, ay laging kalaban ng nasa mahinang posisyon. May mga ibang koponan pa nga na interesado rin sa kanya. Mga koponang aktibong nakikipagkumpetensya sa laro, mga koponang malapit ng umangat sa kanilang liga, nag-abot pa sila ng alok. Pero sa halip na pagbukas-bukasan ang mga pagpipiliang ito, tinanggihan niya ang lahat dahil determinado siyang magpatuloy sa negosasyon papunta sa lungsod na gusto niya. Kung nasa panig ka ni Rui sa puntong ito, tiyak na, naiisip mo, sige, hihintayin ko, sulit naman ang lugar na gusto ko. Pero narito ang kalunos-lunos na bahagi. Pagkatapos ng mahabang paghihintay, sa wakas may kasunduan. Pero hindi ito ang uri ng kasunduang inaasahan niya. 2 taon lamang ang kontrata. Ang halaga,
mas mababa kumpara sa dapat sana niyang matanggap batay sa antas ng kanyang laro. At ang pangalawang taon, hindi pa man ito garantisado. Nakadepende ito sa desisyon ng koponan kung gusto pa nila siyang panatilihin. Ibig sabihin, pagkatapos ng isang taon, maaari lang siyang basta iwan kahit anong mangyari sa kanyang pagganap. Isipin mo ang bigat noon. Ilang taon kang naghintay, tumanggi sa ibang alok, sumunod sa puso mo. At ang kapalit, isang kontratang hindi ka man lang tiyak kung may kinabukasan pa sa susunod na taon. Ito ang punto kung saan lumalabas ang pinakamapait na katotohanan sa likod ng kwentong ito. Kung minsan, ang katapatan sa isang lugar o sa isang tao ay hindi kapalit ng katapatan pabalik. Kung nakakaantig sa iyo ang kwentong ito, mangyaring i-share mo ito. Marami ang nangangailangang marinig ang ganitong uri ng katotohanan na sa likod ng mga malalaking kontrata at flashy na balita, may mga tao ring nasasaktan, nagpupursigi, at minsan nadidisgantyuhan. Ngayon bumalik tayo sa kwento. Habang unti-unting kumakalat ang balita ng kasunduan, nagulat ang marami. Bakit? Dahil alam ng mga tagamasid na kaya niyang kumuha ng mas malaking alok kung saan man siya pumunta. May mga eksperto pa ngang nagsabi na kung mas matagumpay lamang ang negosasyon, maaari sana siyang makakuha ng halagang mas mataas, malayong mas mataas, kumpara sa natanggap niya. Ang ilan sa mga taga-subaybay ay nagtanong, bakit siya sumang-ayon sa gayong kasunduan gayong may mga koponang handang mag-alok ng mas malaki at mas matatag? Marami ang naniniwalang ang sagot ay nasa likod ng eksena, sa mga taong dapat sanang naghawak ng negosasyon para sa kanya. Kung mas mahusay lamang ang pagkilos nila, kung mas maaga sanang nakita ang mga senyales, malamang iba ang naging kalabasan. At dito ipinapaki. Tanang kwento ang isang mahalagang aral. Kahit gaano ka man kagaling sa larangan mo, kung hindi tama ang mga taong kasama mo sa likod ng eksena, maaaring hindi mo makuha ang tunay mong dapat na karapat-dapat. Pero sa kabila ng lahat, hindi natapos dito ang kwento ni Rui. Sa bagong koponan niya, may bagong papel siyang gagampanan. May mga bagong kasamahan siyang haharapin, bagong estilo ng laro na kailangan niyang bagayan. At sa maraming paraan, ito rin ang pagkakataon niyang patunayan na hindi numero lang sa kontrata ang sukatan ng kanyang halaga bilang manlalaro. Marami ang nag-aalala. Dahil sa kasaysayan ng bagong koponang ito, hindi laging maganda ang naging pakikitungo sa mga manlalarong nagsilbi rito noon. May mga alalahanin tungkol sa kultura ng koponan, tungkol sa paraan ng pagtrato sa mga manlalaro. Kaya naman, hindi lang tungkol sa laro ang kinakabahan ng mga tagahanga, kundi tungkol din sa kapakanan niya bilang tao. At dito lumitaw ang huling tanong ng kwentong ito. Sapat ba ang husay at katapatan para protektahan ka sa isang mundong pinapatakbo ng negosyo, hindi ng damdamin? Walang tiyak na sagot dito. Ang tanging alam natin, magpapatuloy ang laro. Magsisimula ang bagong kabanata. At kung paano ito magtatapos, kung magiging tama ang desisyong ito o magiging isa pang aral na dapat pagdaanan, iyan ang malalaman lamang natin sa paglipas ng panahon. Kung mayroon kang katulad na karanasan, na nagtiwala ka sa isang tao o isang lugar, tapos hindi ka pinagpalang katulad ng inaasahan mo, alam mong hindi madali ang ganitong pakiramdam. Pero tandaan mo, ang isang hindi magandang kasunduan o desisyon ay hindi kumakatawan sa iyong buong halaga bilang tao. Kung natutok ka hanggang sa bahaging ito, salamat sa iyong oras at pakikinig. Kung ang kwentong ito ay may nasalihan sa puso mo, huwag kalimutang mag-like, mag-comment ng iyong saloobin at i-share ito sa iba na maaaring makarelate. Mag-subscribe rin para hindi mo mapalampas ang susunod na mga kwentong katulad nito. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli.